have been blessed. So mga mothers, you are blessed. Hindi naman yung pinili na mothers kayo, di ba? Or mother kayo, di ba? Kayo ay pinili ng Diyos. Kaya wag na kayo magreklamo kung bakit kayo ay mother, ha? Ngayon, punta na tayo kay Isaac and Esau naman. Okay. So, punta tayo sa Hebrews chapter 11:20. Ayan. Para may balance kanina, happy mothers. Ito naman para sa father kasi wala naman mother kung walang father, di ba? Ganun yan eh. Hindi ka naman matawag na mother kung walang father eh. At walang anak. Okay. Napansin nyo ang verse na ito. Sabi ko, Lord, bakit may ganito eh? Samantala, nakita ko na si Esau, napakasama nito. Pero, anyway, punta muna tayo dun sa mga bagay bakit makita natin na si Esau ay hindi talaga naging blessing sa magulang. Pero at least ni-bless ni Isaac. Read. Hebrews chapter 11 verse 20 begin. By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Mapansin nyo, maaari yung blessing ay wala pa. Sabi niya, mabe-bless ka in the future. Yun ang kagandahan mga kapatid. So you see, kaya lang, tignan muna natin bakit nagkaroon ng tinatawag na family problem. Okay, mag-pray muna ako. Salamat Ama sa mga mothers na nanood kanina. I don't mean to hurt them, but I just want to comfort them knowing that there are guidelines in the Word of God how to be healed, how to be honest, how to be humble, and how to accept our responsibilities and our faults, O Lord. So bless now each one. Bless these mothers, fathers, children, grandchildren, and grandparents. Lord, thank you for trusting us to be in a country like the Philippines where we can preach and teach the Word of God. Help those in foreign countries who prohibits the Word of God, Lord, like China, Afghanistan, Somalia, and other places in the Middle East. Lord, help our brothers and sisters in the Middle East to worship freely in Jesus' name. Amen. Okay, putan tayo rito mga kapatid. Tatay kay Esau at saka yung tatay niya. So, ganito nangyari. Lumapit si Esau sa tatay niya at sabi niya, i-bless mo ako. Pakinggan na natin ang senaryo. Chapter 27 ng Genesis. Genesis 27. Okay? Verse 32 and 33. 32-33 Genesis 27, 32-33. Okay, tatay dyan. At tingnan natin. Genesis 27, 32-33. Yan. Try natin ha. Doon na ngayon ang senaryo mga kapatid. And Isaac his father said unto him. Sabi niya kay Isaac nagsabi sa kanyang anak na si Esau. And Isaac his father said unto him, Who art thou? And he said, I am thy son, thy firstborn son Esau. Boy, sandali. Tapos na yung blessing eh. Kaya sabi niya, verse 33, tignan niya. And Isaac trembled very exceedingly. Yung tatay talagang nanginig sandali. And said, Who? Sabi niya, sino ka ba? Where is he that hath taken the venison and brought it to me, and I have eaten of all before you came? Sabi niya rito. See? Okay. And then, sabi niya, and have, bless him. Yea, and he shall be blessed. Sabi ni Isaac, nakuha na yung blessing eh. Wala na sa iyo. Eh, siyempre, reaction mo kung nawala yung blessing mo. O tulad yan, may girlfriend ka, ibang magpakasal. Naku, sakit ho yan. O kaya may asawa ka, inagaw. O, sakit ho yan, di ba? Gera na yun, Third World War na, di ba? Look at verse 34. And when Esau heard the words of his father, kalam tumawa, hindi tumawa. He cried with a great exceeding bitter cry. Ba't hindi itong pagkasabi nito? Exaggeration na yata ito eh. He cried with a great
and exceeding bitter cry. Maaring meron tayong mga nanonood ngayon na oportunidad nyo noon talagang you will reach the apex of your career. Pero dahil sa kagagawan nyo, at least meron pa rin kahit man low level of career po. At meron kayong sinisisi. Ngayon, tuloy natin ito, basahin natin kasi umiyak siya ng husto. Okay? Alamin natin bakit na-forfeit yung blessing niya. And said unto his father, bless me, even me also, O my father. Anong sabi ng tatay? Tingnan natin. Ano sunod? And he said, thy brother came with subtlety and had taken away your blessing. Dumating yung kapatid mo eh. Oh, kapatid mo dumating eh. Naunahan ka eh. Ngayon mga kapatid, sabihin natin, bakit nangyari ito? Wala ba kasalanan si Esau? Kasi ganito yon. Alam niyo yung tinatawag na chain reaction. Okay? Pag na, yung may domino effect, I should say. Pag natumba ito, huwag mong sabihin na doon sa dulo hindi matutumba. Natumba din sa dulo. Yan ang domino effect. Saan ba nagsimula talaga? Bakit napoforfeit? Yung nababawi yung blessing ni Esau. Ganito nangyari mga kapatid. Punta tayo dyan sa Genesis 25, 29 to 34. Ganito pala nangyari. Kaya wag nating sisihin si Isaac na tatay. Ang sisihin nga natin mismo yan. Okay? Chapter 25, 29 to 34. 29. Chapter 25, 29, 34. Ito na. Kaya please lang, lesson namin sa mga pulis don't blame anyone if you fail or fall. Yan lesson namin sa mga pulis yan. Kaya, bantayan yan. Ready, read. And Jacob sowed pottage. And Esau came from the field and he was faint. Galing sa palayan. Dapat dumakma na lang ng mga pakwan doon. Gutom na gutom. Dapat uminom na lang. Verse 30, and Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore his name was called Edom. And Jacob said, kondisyon, sabi ni Jacob, sell me this day your birthright. Yan na. Dapat umalis na si Esau. Sabi niya, iingatan ko itong birthright kong ito. Kahit magkakain na lang ako ng kamote dyan o papaya dyan na lang. Kaysa yung kunin mo yung birthright ko. Sabi niya sana, walang conviction wala. Wala isang standard. Wala isang tinatawag na philosophy. Wala. Ano nangyari? Nung sinabi, yung birthright mo, remember, the birthright is so important to. Ibig sabihin, sa kanya lahat yung bilang panganay, sa kanya lahat ang inheritance. Ano nangyari sa verse 32? Ayon ang masakit. And Esau said, behold, I am faint. I am at the point of to die. No, mamamatay ka ba na hindi ka lang nakainom? Pwede ka naman iinom magbilang ka ng 1 hour. Pwede pa. 1 hour, makaluto na ako ng itlog do ba? 30 minutes, di ba? Kaya makapagpakulo ng dahon, di ba? I am at the point to die. May mga taong ganun. Mamamatay na kami, pastor, kung ganito. Kapatid, alibay lang galing sa impyerno yan. And what profit shall this birthright do to me? Pag mamatay ako, mapansin yan, negative. Negative. Mga optimistic na tao, alisin na natin yan sa panon pandemic. Verse 33, ito naman si Jacob. Sabi niya, sandali. Bago kita bigyan nitong masarap na sampurado, sabi niya. Okay. And Jacob said, swear to me this day. And he swear unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Makatagin mo. Isang bowl lang. Isang bowl lang na na narinig nyo? Bulalo. Isang bowl lang na bulalo. Nagkasakit tuloy ng arthritis. Dahil lang dun, nawala yung birthright. Isang bowl lang. Nalugaw, pottage ito Ibig sabihin ng pottage, merong kanin, basta halo-halo. Yun ang halo-halo.
merong mga giniling ganun, may mga giniling na palaka ganun, o kaya basta may giniling doon. Linagyan pa sigurado ng mga agurong yon, ano po. Masarap ang agurong, lalong-lalo na kung lagyan mo ng ano yun, gata, ano po. So tuloy natin mga kapatid. I just want you to understand na sila noon at tayo ngayon pareho lang kumakain. Ganun yan. Ready? Basahin natin ulit. Okay? Nandiyan na kayo? Ang sabi niya, Jacob said, swear to me this day, and he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Ano nangyari? Thus Esau despised his birthright. As I said, the law of the domino effect. Nawala yung birthright niya, kaya nawala yung blessing niya. Ito mga kapatid, yan palagi ang pinapaalala sa amin ng mga magulang namin. Pakinggan niyo ako, mga anak. As I said again and again, pag alis ko sa sa aming lugar, Olongapo, sabi ng nanay, lahat ng babae makita ko sa Olongapo, igalang mo bilang mga kapatid mo. Ginawa ko yan mga kapatid. See? Malinaw ho yan sa Bible, ha? Kaya kayo dyan, mga anak, ay tandaan na niyo yung Proverbs chapter 6. Pakinggan niyo ito, ha? Dahil may standard. Alam niyo mga kapatid, kung siguro kung nagloko ako sa Olongapo, patay na ako, ha? Kasi ibang kasamahan ko nagloko. Ay, hindi pa nakarating ng 40. Ayun, dinala na sa Manila. Sinama ni 612. Okay? Sinama kay Mary Jane. Alam niyo, naalala si Mary Jane? Nagkaroon ng HIV, nagiging AIDS. Sinunog yun sa San Lazaro. Hindi din ba alam yan? Kaya don't ever play with women. Sabi ni Solomon yun eh. Ang sabi niya? 6:12. Ang sabi niya? A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. Ngayon, para maiwasan ng froward mouth, anong gagawin natin? Sa chapter 6, verse number 20. Ano sabi niya? Hanggang 23. Kaya kayo ang mga anak, huwag niyong gayahin si Esau. My son, sabi niya diyan, My son. Lalo-lalo na, Mother's Day ngayon. Kayo mga mother, bilhin niyo yung mga anak yung lalaki, babae. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Wag. Salamat, hindi ko kinalimutan at hindi ko ni-disregard yung batas ng nanay. Bind them continually upon thine heart and tie them about thy neck. Yung palagi ang aking natawag na breastplate of righteousness. Parang ginawa kong medalyon yun eh. Next. Anong sabi ng next? Verse 22. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall talk with thee or keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. Tutuyan. Doon pang nire-remind ka. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs are the instructions, are the way of reproofs of instruction are the way of life. Pansin yung lamp and light, ay napaka-importante yan. Kaya nga bumili kami ng flashlight. At bagong baterya kasi nung nagloko yung ating generator, kahirap hanapin kung saan yung natawag niya karburador. Mabuti may flashlight. At yung karburador na yon, marami kang tanggalin na screw. Kung walang flashlight, ay mahirap hanapin. Kung kapain mo lang, wala. Kaya kung gaano ka-importante yung flashlight, sa gabing yun, how much more sa madilim na sanglibutang ito? Lalong-lalo na maraming satanic forces na gusto kang hilain, na sama ka sa inuman, sama ka sa barkadahan, sama ka sa drug session, sama ka sa masamang gawain, sama ka sa makapag-alabenyo, ganun. Alam mo mga kapatid, importante na meron kang Word of God. Sabi ng Bible, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, wag nating sisihin si Jacob. Sisihin natin yung isang tao na impatient. Alam, impatient, naalala yung lesson natin sa wilderness, di ba? Sabi nila kay Moses,
Moses, sabi mo dalhin mo kami sa promised land. Moses, wala kami nakikita kundi baa, wilderness. Wala kami nakikita kundi bato. Wala kami nakikita kundi buhangin. Impatient. Sabi ng Diyos, wait. Alam nyo, mga kasama, bakit narating ko ang level na ganito? Dahil sa Isaiah 40, 30-31. Basahin niya. Basahin natin. Wait. Katulad niyan. After 1 month, pag alis ni Inday, sabi nila, okay nang sabihin yung pastor na yun, Pastor Gasi, pwede ka na mag-asawa. Sandali, sabi ko, bakit mag-asawa ako? Ha? I will wait. I will wait. Sabi ng pastor dyan, mag-asawa ka pa ba? Sabi ko, no more sir. How about if someone will come there and be your wife? Sabi ko, siyempre tanggapin ko kasi pumunta rito ka ako. Okay. So, sorry. Okay, ready, read. Even the youth shall faint and be weary. And the young men shall, utterly, Ano nakalagay? Fall. Tignan niya na, fall. But they that wait upon the Lord shall, renew. The word is renew. Ganyan nangyari sa akin, you know why? Siyempre, binigyan ako ng Sister Cora ng regalo na native honey. Sabi ko sa inyo. Makita ko sa inyo. Yan. Kaya lumakas ako. Yan, thank you. Okay. The one and only yan kasi original yan, kapatid. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ano ba? They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya, tuwing umaga, nag-exercise ako kasi gumanda yung daan punta sa amin sa Payaw. Sabi ni Pastor Udlaw at Sister Cora, tuyo na raw yung daan. Kaya, pwede na kaming punta doon. At maligo doon sa napaka-clear water of the Philippines. Pwede kang inom doon sa ilog kasi si Sir Vincent Claverias ang barangay captain noon. Ngayon, siya, siyempre, colonel sa datis intelligence sa regional, di ba? Sabi niya, walang magdumi sa ilog. Wala nang nagdudumi, mga kapatid. Kaya, pwede kang iinom sa ilog. So, ganyan, mga kapatid, ang sabi ng Bible, when the righteous are in authority, the people will rejoice. Bakit? Maganda magandang pamamalakad. Ngayon, mga Israelites kasi nagmamadali yan. Please lang, huwag kayong magmadali. Ito si Esau, nagmadali. Mamamatay na ako, bigyan mo na ako. Alam niyo mga kapatid, please huwag tayong magmadali. Dahil sa Numbers chapter 21, itong mga Israelites na ito, tignan niyo ito Sabi niya pakinggan niyo ito Verse number 5, 21:5. Talagang sila ay nagmamadali. 25:1-5 para mabasa. And the people spake against God and against Moses, wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, sabi niya, neither is there any water, and our soul loateth this light bread. Meron na ng bread, hindi lang ang kontento. May mga taong ganoon Hindi, ito lang pera. Magbigay pa kami sa Panginoon? Wag na. Ano wag na? Kapatid, sabi ng Bible, kung faithful ka sa maliit, faithful ka rin sa much. Remember our saying? If you are faithful in, feeding a monkey, God will give you a gorilla to feed. Ibig sabihin, mangyayari yung Job 8:7. Ganyan nangyari sa atin dito, di ba? Kayo mga nanonood, mga membro, di ba? Kaliit lang natin nung araw. Hiningi nga ni Pastor John Quinlan yung mga mission natin. Isinulat ko. Marami pala. Sabi ko, salamat po, Panginoon. Oo, marami pala. Si Pastor Nixon nga 2 mission niya General Balao at sa Bantay Sulana At nandun si pinsan, pamangkin pala na si Juan. Pangalan nun, San Marlin. Bertola, po. Okay, ready, read. Though thy beginning was small. Ganyan nangyari sa atin dito small.
Yun ang sabi ni Sister Arisa at saka Sister Atene Small. Ano po. Yet thy latter end should, greatly increase. Who will ever think, mga kapatid? Kaya sabi kay Pastor Gilbert at Pastor Magigad, sabi ko, Pastor Gilbert, yung mission mong bago, maghanap ka na ng lupa doon. Mag-down na tayo. Sabi ko kay Pastor Magigad, yung mission mo dyan sa Piat, maghanap ka ng lupa, mag-down na tayo kasi ganito yung mga kapatid. Baka darating ang araw, mahal na ang lupa, di mahirap na. Kaya, katulad nung unang panahon dito, mabuti nga nakuha natin nung loteng to. Kung ngayon na tayo bibili, don't you know, magkano per meter na dito sa amin? 7,000 pesos per square meter. Samantala, nabili lang itong unang lote natin, 35,000. Kita niyan, ha? Mahirap na kung walang parkingan, di ba? So, mga kapatid, ito si Iso, naging problema talaga ito ng tatay. So, kayo mga tatay po, we need to be like Isaac, who was willing to bless pa rin. Kaya balikan natin yung Hebrews 11:20, kasi baka may mga anak dyan na katulad ni Iso. Okay? Alright, ready? Alright na ba kayo? Ready? Read. By faith, Isaac. By faith, ibig sabihin, meron pa rin siyang natitirang blessing doon sa Iso na yan. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Alam niyo mga kapatid, ang gandang isipin na may mga tatay na loving yan. Loving. Kaya nga, yung first lesson natin, Sir James, di ba? We need more fathers like Isaac who lovingly forgives their, careless child. Pastor, paano nasabi na si Esau careless? Siyempre, birthright niya. Kaya careless, he doesn't care less. Yan ang ibig sabihin noon. He doesn't care with the birthright. He careless. Ayan. Less care nga . You see, mga kapatid? He doesn't care. Kaya nga, now careless . Mantakin mo yun. Kaya ganun din po, mga dalaga. Narinig niyo ako. You need to be careful with your virginity. Mga misis, you need to be careful that your husband is the one that will just touch you. No more else. Otherwise, you will be a miserable wife because nagkakaroon kayo ng virus when you will have a relationship with a husband na hindi husband. Ganon din sa mga husband. If you have a relationship with a wife na hindi your wife, God is God and He had pronounced that already. Ikaw na lalaki, you went to sleep with another woman. Pakinggan nyo ito. Baka may nanonood dyan. May sarable kayo kung ganon, Please lang. Leviticus chapter, sabi niya rito, 18:20. Kala nyo, naka-score na kayo mga lalaki kung meron kayong nadumihan na babae. Sabi nyo, hindi, kayo ang nadumihan. Anong sabi niya diyan? Kigyan natin. Ready, read. Moreover, thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife to defile thyself with her. Ewan ko kung napanood yung pare kay Tulpo. Napanood nyo yun? Na habang wala yung mister ng lalaki, pinupunta yung doktora, at naglagay yung lalaki ng CCTV sa kwarto, nahuli yung pare at saka yung misis na doktora pa. Mantang nag-aral, doktora pa. Ang ginawa ng lalaki, dinala niya. Hindi ko na ipalabas yan kasi kakaya naman. Pero punta lang kay Tulpo. Ang title nan ay The Husband Brought a Immoral Wife to the Priest. To the priest. Kaya mga kapatid, delikado ho. As I said, delikado ito. Daw, sabi, defile . Defile. Ibig sabihin, talagang makakakuha ka rin ng sakit doon sa babae na ginalaw mo. And hindi lang yun. Sabi ng mga law of microbes, yung mga microbes na kuha mo, pupunta yung sa buto-buto mo. Kaya nga, meron na tayong ilan ang namamatay ngayon sa whole world dahil sa, kahit sa Amerika lang, ilan namamatay sa AIDS. It's because, siyempre sa Amerika, divorce dito, divorce doon. Alam niyo sa Hollywood, punta kayo sa mga actors and actresses who died of AIDS. Marami yan. Because they went beyond God's moral law. Malinaw nga, thou shalt not commit adultery. So, salamat at meron Isaac who
Ano? Forgives a careless child. Nakuha na natin yan. And then next, we need more fathers who willingly harbor. Harbor or shelter a complacent child. May mga complacent. Ay, ang dami niyan ngayon. Lalo-lalo na kayo mga tatay, nanay, lola. Pwede ba yung cellphone, sinasana yung mga apo nyo, anak nyo, mantang laro ng cellphone, nakakuha nila dyan? Ano ka? Counter-Strike. Pac-Man. Aywan ko. Nung araw, Pac-Man. Wala na yata yung Pac-Man ngayon. Okay. Wala na yan. Lalo, mga lola, naglalaro din kayo ng cellphone Please lang, daming gagawin And then, we need more fathers who patiently accepts a corrupt child. Ayun. Hindi nyo ba alam, naging corrupt ito si Esau? Dapat hindi siya mag-asawa ng Canaanite. Kasi mga Canaanite, walang moral law yan. Huwag siyang mag-asawa ng mga tao na hindi kasali sa tinatawag na godly line. Hindi nyo ba alam na may iniingatan ang Diyos na godly line? From Abraham, Isaac, ganon. Dapat nandun si Esau. Na-reject si Esau kasi nag-asawa ng Canaanite. Ganon ho yan mga kapatid. Dapat hindi siya makapag-asawa dun. Kaya nga nakalagay dito, 2 Corinthians, para meron tayong verse naman. Ay pag mag-asawa ka ng Canaanites, hindi maniwala sa Bible yan, una-una, okay pa yan. Sasama-sama pa sa church yan. Mamaya-maya na, kung ikaw ay nagkaanak na, iiwanan ka, ikaw lang punta sa Baptist church na yan. Nagbago. Bakit? Siyempre, ang puso nyon, uwak. Nung una, kala mo lamb. Ngayon pala, balat tupa lang. Kalaunan na ayaw punta sa church kasi palagi sinisigawan tayo ni pastor. Wag na. Ayaw mo na rin. Tuloy nangyari sa iyo, kapatid? Tingnan mo ako. Marami na ako nakita ganyan. Umalis sa church dahil ayaw nila mag-preach yung pastor na matigas. Siyempre kinakailangan matigas yung karne, di ba? Masarap kung matigas. 2 Corinthians 6. Nandiyan na kayo. Verse 14. Ang sabi niya diyan. Para naman magkakaintindihan tayo na kayo na mga anak, huwag niyong isurrender ang sarili niyo sa mga unbeliever. Takin mo yan. Kawawa naman kayo. Sa inyo kasi, huwag kayo magalit sa akin, magalit kayo sa Diyos. Salita ng Diyos to Ready, read. Be ye not, equally yoked together with, unbelievers. Rinig niyo yan. Kaya sabi ko kay Pastor Darwin, Pastor Darwin, kinakailangan sundin ng mapapangasawa ng isang lalaki, mapapangasawa ng isang pastor, yung Word of God. Kung sabi niya, ayaw ko na magpunta ako abroad, asawa ako ng pastor, ayaw ko abroad, ayaw ko dito kasi puro gabi ang pagkain. Kaya kinakailangan bago kayo kasal sabi mo, gabi-gabi kain tayo gabi. Ayun. For what fellowship hath the righteousness with hath righteousness with unrighteousness? Ayun, nababasa niyo ba yan? And what communion hath light with darkness? Hindi pwede magsamang araw at gabi. Tuloy pa natin yun. Kaya kawawa talaga yung mga magulang ni Esau. Sila nasaktan. Bakit? Siyempre, sabi ng mga magulang, kami, Bible believer kami, punta kami sa church kung linggo. Napangasawa. Huwag ka punta sa linggo, Ayaw ko, pastor na yan, Tapos. And what concord had Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Mga kasama, may panahon pa para tayo ay lalapit sa Diyos. Dahil nanunood ka Huwag kang tumalikod. Ang Panginoon ay tumatawag. At talagang umiiyak ang Panginoon. Sa chapter 18 ng Ezekiel, gusto ng Panginoon manumbalik ka. Kaya nga, nabuksan mo ang television channel na ito sa RBC. Bakit? Mahal na mahal ka ng Diyos. At sabi ng Diyos sa iyo, bakit umalis ka? Meron naman linggo para makinig ka. Meron naman Zoom para makinig ka.
Anong sabi niya? Pakinggan natin to. Sabi niya sa verse 31, 18:31. Ang ganda rito. May pag-asa pa. 31, 32, ang ganda ng pagkalagay na ito ng Bible talaga. Ano po? Sa mga isaw, ano sabi ng Diyos sa mga isaw? Cast away from you all your transgressions. Lahat ng masama mong balak, masama mong ugali, tapon mo na. Whereby you have transgressed. Dahil diyan, katulad ka ni Isaw na nagkasala. And make you a new heart and a new spirit. Karoon ka ng determinasyon na lahayam ang Panginoon manguna sa iyo, tanggapin mo ang salita niya. Parang espiritu papasok sa iyo. Ito na. For why will you die? Why will you die? Bakit mamatay ka na hindi ka saved? At sabi niya, O house of Israel, kasi ang Israel nung una, ang bait-bait niyan, ang bait-bait. Eh nung yumaman, nagkapera, alam niyo, nakalimutan lang Diyos. Verse 32, tignan niyo. For I have no pleasure. Narinig niyo ba ito? Kaya kayo dyan na mamamatay na hindi pa nagsisi, hindi niyo ba alam, umiiyak ang Diyos. Kaya nga, nung nasa libingan ni Lazarus, naalala niyo yun? Sabi niya, Jesus wept. Ha? Ibig sabihin, namatay si Lazarus, umiyak ang Panginoon. Pag namatay ka, naputak impyerno, iyak ang Panginoon. For I have no pleasure in the death of the wicked or of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore, turn yourselves and live ye. Oras na you turn, magsisi ka. Because God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ngayon, sabi niya rito, remorse comes at last. Totoo yan. Nawala na yung blessing. Nawala ang birthright. Sana. Alam mo mga kapatid, hindi dumating yung sa buhay ko na sana. Hindi. You know why? Hindi ako nagsisisi, tinawag ko ng Diyos. Hindi ako nagsisisi, nandito ako ngayon. Hindi ako nagsisisi, ako ang ginamit ng Diyos para si Inday maalalayan ko hanggang kamatayan. Hindi ako nagsisisi na pastor niya ako. Hindi. Bakit? Ay, daming blessing. Lalo-lalo itong birthday. Ako, sabi ko sa inyo. Ang daming blessing. Maliban sa prayers, ganun, maliban sa greetings, maliban sa pagkain, maliban sa, pera. Siyempre, may pera din eh. Yung mga nag-greet sa Skype, mamayang gabi ng 9, May 9, ipapalabas ko ulit yun. Baka yung iba sa inyo gusto nyo rin sasali at magsabi ng, thank you, Pastor, for being our pastor. Ganon lang o yan, mga kapatid. Kaya ito si Isaac had blessed an erring child na ang pangalan niya ay Esau. And yung last point natin last time, Sir James, ay we need more fathers who understands a cruel, violent child. Pastor, saan ba yan na naging violent ito si Esau? Alam niyo mga kapatid, may mga anak. Sasabihin, barilin ko kayo. Pambira, may anak kang gano'n. Delikado eh. Hindi niyo ba alam na may baril ako? Pinaaral ka ng magulang mo. Binigyan ka ng magulang mo pera para may baril ka. Tapos babaril mo magulang mo o babaril yung kapatid mo? Saan ba yan sa Bible? Pakinggan na natin. Dennis, balik tayo rito. Naging violent ito si Esau. Ang ganda pagpapalaki ng magulang dyan. Oo. Talagang dinamitan, pinaaral, binigyan pa ng pagsisimula ng hanap buhay. Pagkatapos, katulad ng prodigal son, ginastos lahat ang pera. Ay mga kapatid, higan nyo ito Amin ng Bible, sa chapter 27 ng Genesis. Punta tayo dyan. Verse 12:42. Ang sabi niya? 42. Okay. And these words of Esau, narinig ni Rebekah. And these words of Esau, her elder son, were told to Rebekah. Ano yun? Papatayin yung kapatid. And she sent and called Jacob. Halika Jacob, sabi niya.
her youngest son, and said unto him, Behold, thy brother Esau, as touching thee, that comport himself, purposing to to kill thee. Anak, talagang papatayin ka kasi dinaya mo raw siya. Sabi ni Jacob, nanay, hindi ko siya dinaya. Ang usapan namin, bigyan ko siya ng lugaw, ibenta sa akin yung kanyang birthright, ibig sabihin, lahat ng kanyang mana, lupain, bahay, mga ginto, mga jar, Chinese, antiques, akin lahat kasi ganun. Nanay, hindi ko siya dinaya. Meron pa nga kaming pirmahan dito Ayun. Na bininta yung kanyang birthright. Ngayon, nanay, dahil nagkaroon ng domino effect na pati yung blessing na nawala, sabi nung nanay, anak, kahit masakit sa loob ko, nalalayo ka, ayaw ko napatayin ka ng cruel, violent kuya mo. So sabi niya, ganito lang anak, masakit man, pero punta ka na lang doon sa kapatid ko. Doon ka na lang maghanap ng asawa. Kasi kalahi natin yun. Kaya mapansin nyo yung godly line, tuloy-tuloy, from Abraham, Isaac, Jacob, wala Esau. Wala. Bakit? Careless siya Kaya kayo mga anak, kung careless kayo, may mga gusto ng magulang nyo na makaabot kayo sana sa saan? Sa Russia, sa Japan, sa Australia, sa New Zealand, sa Fiji, sa Mount Etna, Mount Everest. Di ba may mga umaakyat sa Mount Everest? Wala. Saan kayo nakarating? Mount Pinatubo lang. Hindi naman tumutubo ang buhay niya. O saan kayo nakarating? Mount Wala. Alam niyo sa amin, meron bantay na Mount Wala. Pero sabi ni Pastor Ulaw, meron daw signal doon kung saan pang bundok na Mount Wala, may may signal. Kaya tatawag sa akin, Pastor, sabi niya, pasahan mo naman ako, Lord. Ayun. Sabi, Pastor Ulaw, putak sa Kabugaw, padalhan kita ng paggasolina. Ayan, putayan. Kaya, minsan-minsan, pinapadalhan natin panggasolina yan. Para naman hindi na maglakad kasi may motor yun Kaya, ganon natin kamahal yung mga tao na dating careless. Sabi ni Abraham yan, di ba yung anak niya, na kung hindi raw ako bumalik sa Apayaw, sa aming lugar, baka hindi na naghahawak yung tatay niya ng John 3:16. Baka hanggang ngayon, M16. Sinabi mismo ni Brother Abraham Udlaw yun, panuorin yung mamayang May 9 ng gabi. Sabi ko sa inyo, salamat na lang, sabi niya, dumating si Uncle Billy. Dinala sa amin ang ebanghelyo na si Jesus, ang tagapagligtas na babaguhin ang buhay namin. Totoo yan mga kapatid. At kayo, kung gusto nyo magbago, tawagan nyo si Jesus. Tawagan nyo siya at sabihin, Lord, I have a broken heart. I am like Esau. Naging careless ako sa buhay ko. Nakapag-asawa ako ng Canaanite. Nakapag-asawa ako ng talagang madaldal. Ayun. Nakapag-asawa ako ng hindi ko maintindihan. Muntik ko na dalhin sa mental, ganon. O muntik na kami maghiwalay. Ang kapatid, there is a great physician who can heal your broken heart. And sabi niya, all you have to do is to submit. James 4:7. Yung submit katulad din sa akin. Nalala niyo yun? Nagsabit ako kay Doc Jojo. Inalis niya yung aking nunal. Nagsabit ako kay Doc Ruby Pearl Millante na dentist. Inalis niya yung yung black na naninira sa ngipin ko. O pinastahan niya. Ganon yung sa submit. Nakuha niyo. Ready? James 4:7 and then mag-pray na ako. Ano sabi niya? Submit yourselves therefore to God. Ano ibig sabihin yun? 5 word lang Submit yourselves therefore to God. Ibig sabihin, wala ka ng choice. Wala na makapagbago sa'yo. Yung music, the world, money, wealth, hindi ka mabago na mga yan. Wala. Possession, guns, gold, wala. Submit. And that's the time na you can now say to the devil, alis ka na dyan sa bahay namin.
Alis ka dyan sa mister ko, alis ka dyan sa misis ko. And sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. And see to it na meron kang daily devotion reading, prayer, and kung meron kang hinihingi sa Diyos, gawin mo yung prayer and fasting. O sabi ko sa inyo, malaking maidudulot yan. Dahil talagang focus ka sa Diyos. At sabi mo, my body is the temple of God because I receive you, Lord Jesus. Sino man ang hindi pa tumanggap kay Jesus, sa oras na ito, pwede siyang tawagan para talagang masabi niyo sa mother niyo, Happy Mother's Day. Ha? Kasi maaring bitter kay sa mother niyo. Bakit? Bakit mother ganito ang mukha ko? Ha? Anyway, hindi sinabi ni Faith yan sa nanay niya. Kasi si Faith, nagbada sa akin. Ganon yan. Nagmana sa mga law. Ano, narinig yung mga malaw. Mga law, ha? Oh, kaya, kayo dyan na nanonood, magpasalamat kayo, may mother kayo. Don't be bitter against your mother. Mabuti nga, gumamit ang Diyos ng mother para nandito ka. O gumamit ang Diyos ng mother para may tagapagligtas tayo, di ba? Narinig nyo yan. So, kayo na mga mother katulad ni Rebecca, nagkaroon ng depression, come to Jesus and say, Lord, hanggang ngayon, problema ko, anak ko, sabi mo please lang, Lord Jesus. Baguhin mo naman yung anak ko, ganon. And then, anong sabi ng Bible? For with God, nothing shall be impossible. O katulad niyan, bakit nakakalakad na ako? Kasi with God, nothing shall be impossible. Naturuan ako, kakain ng mga pagkain na hindi bawal. Mga bawal, wag na. Utak ng manok, bawal. Utak ng baboy, bawal. Mga papaitan, bawal. Akong sarap nun. Sana usa pa, sarap pa. Atay, bawal. Ang hindi bawal ay honeybee. Ayan. Yung mga ni-search ni Faith, yung hindi hamburger, cucumber pala. Hamburger, nakaka-arthritis yan. Kaya, hindi na kami nakakapag drive-thru. Kasi lahat ng drive-thru, puro bawal. Kaya pansin yung mukha ko. Hindi mukhang 67. Mukhang 73. Okay? Kaya mga kapatid, maraming salamat sa mga membro. I bless you all the mothers na po. Ang daming mothers dito. Lalong-lalo yung mga mothers na tinuruan yung mga anak nyo to bring their tithes and offerings. Ano po? Alam nyo mangyari sa mga anak nyo yan? Walang COVID mangyari sa kanila. Walang masamang tao nagagalo sa kanila. Lahat ng employer nila, maka-Diyos. Lahat ng kaskapuan ng employee, maka-Diyos. Malinaw sa Bible eh. Because, sabi niya, if a man's ways please the Lord, he maketh his enemies to be at peace with him. Magpray na po ako. Panginoon Diyos, salamat po sa mga tatay katulad ni Isaac, mga nanay na katulad ni Rebecca, Lord. She sacrificed to not see her son because she wants her son, Jacob, to live a peaceful and a prosperous life. Oh Lord, there are mothers today who wants to see their children become prosperous. Yet, Lord, it's all by your Holy Spirit to speak to our children so that they will rebound or bounce back and become a profitable person again. Thank you, Lord, for fathers also who can still bless their children who are wayward. Yet, Lord, you are so good that you'll make all things beautiful in your time. Bless now the families, bless now the people, bless now your children, the fathers, especially the mothers, because this is their day. All to the glory of God the Father, in Jesus' name, Amen. Okay, magpray tayo.